Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Pagkailanman, purihin ang Panginoon. Siya'y ating pasalamatan, pagsasama at pagtitipon ng anyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Mga kapatid, ating ipinagdiriwang ngayon ang kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng mabuting balita. Sa kapistahang ito, ating idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan, lalo higit na pong nagpapamisa pasalamat sa oras na ito, sa kanilang kaarawan, wedding anniversaries, mga pasasalamat, at gayon din sa ating mga alaala ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Gayon din ang kahilingan ng ating mga taga-subaybay ng ating Facebook page, ng ating parokya via online mass. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagtatangi sa atin. Anumang pinanggalingan natin, anumang pinagmulan natin, anumang uri ng trabaho, meron tayo. Kapag tayo tinawag, tayo ay sumunod sa kanyang panawagan. Si Mateo, na isang taga-singil ng buwis, tax collector, sa kapanahunan nila ni Jesus, ang isang tax collector ay isang makasalanan. Ngunit tinawag si Jesus sa isang katagang, sumunod ka. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ay kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin.
makapangyarihan sa lahat. Panginoon Yesu Kristo, tungnaanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Nanagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kasalanan ng sanlibutan, ang aming kahilingan, ikaw na naglulukod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang Yesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa habag ni di mailiw, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo, kaming tinutuwangang lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin, ay pagindapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo magsiupo at makinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat na Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob
ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bawat bahagi ng salmo ang atin pong itutugon. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ulitin po natin. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon paman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugang ito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sabagat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Happy weekend. Binabati din natin ng isang mapagpala at masaganang araw ang ating mga taga-subaybay ng ating online mass via Santa Rita de Casia Paris, Archdiocese of Lipa.
tayong lahat po ay atin po munang tingnan ang buhay ng ating pinagdiriwang na santo, na apostol ngayon, si San Mateo. Isa po siya sa mga 12 apostol ng Panginoon at isa rin siya sa mga 4 na manunulat ng mabuting balita. Siya ay anak ni Alfeo na nananirahan sa Capernaum sa lawa ng Genesaret. Siya ay isang maniningil ng buwes or tax collector. Isang posisyon na ipinapakahulugan ng mga Hudyo na pagtataksil dahil sa pakikipagtulungan sa kaaway na Romano sa pagkukolekta ng buwis. Kaya nga po, galit na galit ang mga Hudyo kay Mateo dahil nga po sa hindi lamang sa pangungulekta niya sobra o kaya binabawasan, kundi meron pa silang sinasabi nating hidwaan. Yung sinasabi kong pagtataksil nila sa kakipagtulungan sa mga Romano. Ang mga kababayan ni Jesus ay nagulat nang makita ang Kristo na may kasamang isang taksil. Ngunit ipiniliwanag ni Jesus na siya ay naparito hindi upang tawagin ang mga matutuwid, kundi ang mga makasalanan. Binigyan ng mahalagang lugar sa kanon ng bagong tipan ang Ebanghelyo ni Mateo at isinulat ito upang kumbinsihin ang mga Hudyong mambabasa noon na ang kanilang inaasahang Mesiyas ay dumating na sa katauhan ni Jesucristo. Nangaral si Mateo sa mga Hudyo sa loob ng 15 years. Ayon sa isang sinaunang tradisyon, maaring kabilang sa kanyang mga tagapakinig ang pamayanan ng mga Hudyo sa Ethiopia at iba pang mga lugar sa silangan. Mga kapatid, ang pangalan pong sabi nating una, ang pangalan po talaga ni Mateo ay Levi. At nung pong siya ay sumunod sa Panginoon, ay ang kanyang pangalan ay Mateo. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay sabi nating nagbago sa Kanya. So mga kapatid, ang narinig po nating mabuting balita ay ang pagtawag kay Matthew. At makita natin gaano ka powerful ang salitang sumunod ka sa akin. Of course, kilala naman si Jesus nung kapanahunan ni Mateo. At gusto niyang magbago na rin ang kanyang buhay. At gusto niyang sumunod kay Jesus. Kaya nga po nagkaroon siya ng salo-salo kasi gusto niya ipahayag kay Jesus ang kanyang pagbabalik loob at gusto niyang ibalik sa mga tao yung kanyang mga nasamsam na mga pera. Kasi nga po, of course, pag ikaw ay nagtatrabaho bilang maniningil ng buwis, wala pa naman noon yung sabi nating BIR o taga-audit na COA na magtitingin sa iyong mga resibo kung tama ba itong paniningil mo or may dagdag bawas ba aring iyong pangongolekta. Wala pa yung gayon, hindi katulad ngayon na mabusisi na ang gobyerno kung paano ginamit at paano ginastos ang pera ng gobyerno. Kaya po, ang gusto sana ni Mateo ay magsaya. Ngunit merong pumipigil sa kanila na mga marites, na mga nagmamanman kay Jesus. Sino? Ang mga Hudyo. Ang sabi nating mga Pariseo. Bakit? Dahil nga sa nakisalo si Jesus sa mga publikano at mga makasalanan. Of course naman, gusto ni Mateo na mga kabaro,
din niya ang makakasalo niya. They are branded as public sinners. Aring mga publikano at kasama na si Mateo. So of course, kailangan niya na makihalubilo sa kanyang mga kabaro bilang mga makasalanan. Kaya nga po, ang sinasabi din ni Jesus, ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Kailan laang tayo pupunta ng doktor? Kailan laang tayo magpapakonsulta ng manggagamot? Kung meron naramdaman tayo. Pero pagka wala, parang ako din, matigas ang ulo, hindi na inom ng mga maintenance. Sa kanila ang magpunta o kaya ng mga kung may nararamdaman na po. Kaya nga po mga kapatid, ang atin pong pagdiriwang na ito, ipaalala na ang buhay ni Mateo ay hindi man po isang banal. Siya ay tinawag ng Panginoon mula sa pagiging makasalanan patungo sa kabanalan. Naging masugid na taga-sunod ni Jesus at manunulat. Hindi lamang taga-sunod, manunulat pa ng mabuting balita. Ibig sabihin, ang kanyang karanasan, ang kanyang mga nakita, hindi lamang na kanyang nadarama, kundi kanya pang ibinahagi sa pamamagitan ng pagsusulat ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi niya inaalintana kung anong pagkatao meron tayo. Basta tumugon tayo sa kanyang panawagan. Basta tayo ay tumalima sa Kanya na magbigay at magbahagi ng sarili natin, handang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ito ang kailangan niya sa atin. Hindi kailangan ng simbahan ng mga banal-banal. Hindi kailangan ng simbahan ang mga matitino. Kundi ang simbahan ay mga makasalanan, ay hospital ng mga makasalanan at mga banal. Hindi po porket napasok tayo lagi sa simbahan ay banal na. Hindi. Meron pa rin tayong sasabi nating pagkakasala. Kaya po mga kapatid, ang panawagan kay Mateo, panawagan din sa atin na sumunod sa Panginoon. Ano mang paglilingkod tayo, na sinasabi ko katulad kahapon, na meron tayo, na may ambag natin sa simbahan upang tugunin natin ang panawagan ni Jesus. Halina mga kapatid, ating pagsaluhan ang piging na inhanda sa atin ng Panginoon. Nagpaanyaya siya sa atin sa pamamagitan ng Eukaristiya, naway atin siyang tanggapin ng may kagalakan at tuwa, katulad ni Mateo. Ang piging na pinagsaluhan nila, hindi dahil sila ay pinili ng Diyos, kung hindi dahil sila ay mga makasalanan, nakapiling nila si Jesus sa salo-salo. Siya nawa. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, pinabot natin sa butihing Ama, ipaabot natin sa butihing Ama ang paghingi ng kaukulang biyaya upang maipabatid na niya sa atin ang kanang banal na kalooban. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pangunguna ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, buong katapatan nawa nilang maisalin at maipangaral sa mga mananampalataya ang mga aral ni Kristo na itinuro ng mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang paglaganap nawa ng mabuting balita ng kaligtasan ay makaabot nawa sa lahat ng sulok ng daigdig at maging bahagi nawa ito ng pamumuhay ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magkaroon ng kaaliwan at kaginhawahan ang mga kapatid nating dumaranas ng iba't ibang mukha ng pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Madala nawa natin sa ating pamumuhay ang aral ni Kristo, sa ating pakikitungo, sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idalangin natin sa Diyos ang ating pansarili at pampamilyang kahilingan at isama na rin natin ang mga intensyon na inialay sa misang ito at patuloy nating idalangin sa Diyos para sa kaligtasan at ang matagumpay na pagre-retreat, pagninilay ng ating mga kaparian ng unang batch ng retreatants, lalo tikit na kasama ang ating koraparoko, si Father Sam, naway patuloy ng gabay at patnubay ng Panginoon doon sa kanilang retreat sa ating sa Roma at makita nila ang mga pinagmulan ng ating pananampalataya at ng pag-a-appreciate nito ng ating pagsasabuhay ng ating pinagdiwang na pananampalatayang Kristiyano. Amang makapangyarihan, padaloy mo po ang iyong biyaya sa aming sambayanan at maging matapat nawa kami sa pagsasabuhay ng aming pananampalataya sa mapagpagal ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Tayo po ay magsiupo habang inihanda ang mga alay. Manalangin kaya mga kapatid, Magsitayo pang ang po. ating paghahay ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapaginambagan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahay namin ng panalangin at mga alay, ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong maawaing tunghayan, ang sambayanan mo ng iyong inaruga sa pananampalatayang itinuro ng mga apostol. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana,
Makiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na magiging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay munitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, saluhan namin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo, mga obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Mateo, lahat ng mga banal at mga martir, kaisa ni Santa Rita ng Cassia na aming patrona na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Sa
Mapa sa amin kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. At ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungahin mo po ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbahagi natin paghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Mga kasalanan ng maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tayo po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ngayon po isasagawa ang ating ikalawang koleksyon na laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating archdiocese. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa galak ng katubusan na siyang saninang masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa manunubos upang makasalo sa kanyang tahanan, ipagkaloob mong lagi naming tanggapin bilang pagkain siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal na ngayon kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo para sa ilang pagbati at patalastas. Magandang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid. Sa ngalan po ng ating parokya at ng ating kuraparoko, binabati natin ng happy birthday at happy wedding anniversaries ang mga sumusunod. Happy birthday kay Sir Mark Ken M. Macaraig, Jenna C. Valdez, Lorena Arce Dolor, Althea Lorraine F. Blay, Reina Vanessa B. Abante, Melmar Liwag, Margaret Ann Liwag Hilas, Dines Ramirez, Mark Ken Mendoza Macaraig, Tessie de la Cruz, Angel de la Cruz Pangilinan. Ngayon din ang nagdiriwang at nagpapasalamat ng kanilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary kay Mr. and Mrs. Romulo
and Arlet Rayos. Maraming salamat po sa mga nagpapamisa sa oras na ito at inikahit pa po natin na magpapamisa pa po sa mga susunod na mga misa. Facebook Star Senders, salamat po sa inyong suporta, sa inyo pong mga inihulog na second collection para sa ating mga retiradong pari at mga may karamdaman sa seniorate via Vianney Auxiliaries, Kapamuhay members. At patuloy po nating tangkilikin ang ating raffle for a cause na nariyan na po sa likod ang ating first prize na Toyota Wigo. Huwag ka po kayo mag-alala na nariyan na po at i-display po yan din sa labas ng ating parokya o sa may din malapit sa atin ang first prize ng raffle for a cause. Huwag kayo mag-alala na baka maubusan kayo ng Toyota Wigo. Naroon na po. At pasalamatan natin ang ating parish servers, ating commentator. Thank you very much po. Ang ating lay ministers, ating lectors, ating altar knights, ating collectors, ating organist and choir, at ang ating sukom, at gayon din sa ating nagdonovena kanginang umaga 5:30 at ang ating confraternity ng Our Lady of Lourdes. Maraming salamat po sa inyo. Tumayo na po tayo at 7:20 na po. Sumainyong Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Humayo kay taglay at patuloy na paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.